inyong lahat. It is a blessing to be with you once again this morning. And siguro, before ako mag-start, sana nandito lahat ng youth, o nagtago yata lahat ng youth dahil exchange gift namin ngayon. Worth 2,000 kasi exchange gift namin. Magkatago nga. Joke lang po yan. Wala po kaming ganong klaseng pera. But once again, thank you sa lahat ng mga tumutulong sa youth for the past year. Especially this last week sa EK namin, sa Enchanted Kingdom. Bagamat maulan, maaraw, maulan, maaraw, at maulan. So, kaya lahat sila, hindi ko alam. Wala naman yata nagkasakit, Lahat naman nag-enjoy. Sabi ko, tinatanong ko nga sila kung nag-enjoy sila. Kasi kung hindi, pababayaran ko sa kanila. Kakausapin ko yung magulang, sisingilin ko yung pang-entrance nila dun sa... Lahat sila talagang masayang-masaya. So, we ended actually, tinapos talaga nila yung oras nila doon hanggang sa magkaroon ng fireworks. May announcement na we are closing. So, indeed, they enjoyed. Ako nag-enjoy din ako na umupo at mag-antay sa kanila. But the Lord has been so gracious to the youth. Thank you once again sa inyo pong support at sa inyong love na ipinapakita po sa kanila. Okay, maybe as we start, let us pray. O Lord, once again, thank you for your goodness and for your blessing, for enabling us, Lord God, for the whole 2023 to be here, to be one in fellowship, to grow in your word, how you have sustained us, how you have shown your faithfulness, your love, your grace and mercy. Lord, thank you for everything, and we worship you. Bless us, O God, even sa last message, Lord God, of the year. Help us to learn from you. Help us to be renewed. And help us, Lord God, to face 2024 with a right heart and mind, knowing who you are, that you are a holy God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang katotohanan na makikita natin na nawawala na madalas sa pagkilala ng isang Christian sa Diyos ay ang holiness ng ating Panginoon. Maraming mga Christian ang magsasabi na ang Diyos ay banal. He is holy. Pero kung inyong titignan ang kanilang buhay, hindi nyo makikita sa kanila ang katotohanan that God is indeed holy. Minsan parang nagiging bukang bibig na lamang po sa isang Christian na ang Diyos ay banal. Okay? Paano? Dahil sa patuloy sila na namumuhay sa kasalanan. Patuloy na parang walang pagrepent. Kung magrepent man, walang pagkilala pa rin sa kabanalan ng Diyos. Sabi nila, nag-sorry naman ako kay God, nagrepent naman ako. Pero minsan, bukang bibig na lamang at wala pong pagkilala talaga sa kabanalan ng Diyos. Magsasabi na lamang po ng sorry, tao lang, lahat naman nagkakasala, at kanilang i-dismiss actually yung holiness ng Diyos na parang wala lang sa kanila ang nagawa nilang kasalanan. I-dismiss nila yung guilt, yung conviction ng sin, at kanilang iti-twist yung character ni God para hindi sila makaramdam ng guilt sa nagawang kasalanan at maalis kagad yung conviction sa puso nila. Ganun po yung madalas na nangyayari. Yung Diyos naman, mapagpatawad yan. Rather than meditating on the holiness of God, seeing who God is, tinitwist nila. God is love, God is forgiving, God is merciful. Napatawad na ako, past, present, future, kaya okay na. Dinideny na po yung holiness ng Panginoon. At makikita ito actually sa buhay na kanilang patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, patuloy na pagtalikod sa Diyos, patuloy na pag-iwas doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang nakakatakot dito sa sitwasyon na ito, minsan ako nadadamay. Iniiwasan na si God, pati yung pastor iniiwasan. Okay? Alam niyo kung bakit madalas iniiwasan ako ng marami? Dahil maiharap sa kanila kung ano yung kanilang kasalanan. Yun lang yun Kasi once na i-confront ko, iharap ko yung Bible, iharap ko yung Word ni God, ayaw ng tao yun Actually, takot ang tao sa kabanalan ng Panginoon. Takot sila na maiharap sa kanilang harapan kung ano talaga yung kasalanan na kanilang nagawa. Dahil may maling paniniwala ang tao na hindi mabuti naman ako. Minsan, pag may nagawang kasalanan, iisipin nila, hindi, mag-a-attend naman ako ng church, tumutulong ako, nag-serve ako, marami pa rin ako nagagawa. Palaging pinagtatakpan ng tao yung kasalanan na kanilang nagagawa at
nababaliwala na po talaga yung kabanalan ng Diyos. Madalas pa nga sasabihin sa akin, busy kasi yun, Brother Jay, ang dami niya nang ginagawa. And I have heard this hundreds of times na po sa maraming tao. Hindi lang po dito, maging sa Hirak, maging nasa Albay pa ako. Palagi nilang sasabihin sa akin pagka kaya busy kayo eh. Hindi ko kayo makausap eh. But in reality, actually, ayaw lang talaga nilang makita ang kanilang kasalanan. Kasi ayaw ng tao ng conviction, ayaw ng tao ng guilt. Mabigat kasi yung guilt eh. Ayaw natin yun eh. But the only way out for guilt is through repentance and confession, acknowledgement of sin. Ayaw nila ng biblical counseling, ayaw nila ng salita ng Diyos dahil kanilang makakaharap mainly yung kabanalan ng Diyos. Totoo man ang character ng Diyos that He is holy, totoo man na ito ay alam ng ating church, dahil palagi po natin itong inaaral, palagi po natin itong dinidiscuss. Napag-aaralan natin madalas ang sin, sabi nga sa akin ni Del siguro wag na sin. Ituro mo kung ano yung holiness ni God. Sabi ko, sige, I'll teach about the holiness of God. Kasi baka na-accustom na kayo na sin is sin. Alam na, kasalanan talaga ako eh. Pero siguro another approach to sin is to see the holiness of God para magkaroon po talaga tayo ng tamang pagkatakot sa kasalanan at makita po natin kung sino talaga ang Diyos. Actually, kaya po maraming ayaw mag-commit kay Jesus is because of the reality of the exposure of sin. Ayaw po ng mga unbelievers kay Jesus Christ, ayaw nila ng church, ayaw nila ng truth, kasi ayaw talaga nila malaman kung gaano sila kamakasalanan. Kaya po maraming nag-reject sa gospel because they don't want to face the guilt and conviction of sin. Kaya nga may ibang mga churches, ayaw nila na magturo about sin. Ayaw nila magturo about hell kasi madi-discourage yung mga uma-attend. But for us who are truly in Christ, we want to hear that because we want to see the holiness of God. And we want to hear again and again the gospel. Yes, we are sinners, but there is forgiveness in Jesus Christ. There is hope. Ayaw nila mag-commit because their sin will be exposed. Why fear? Because we are created by God na magkaroon po tayo ng tunay na pagkatakot talaga sa Kanya dahil ang Diyos ay banal. Naka-embed na po sa heart natin na magkaroon ng fear. Di ba? Naalala nyo ba, nung bata pa kayo, nung bata pa, may nagawang kasalanan, ano yung ginagawa natin? Di ba, meron kang fear. Tatago mo yung ginawa mong kasalanan. Yan, kapag nabasag mo yung mamahaling vase ng nanay mo, tatago mo yung vase na yon. Di ba? Isi-sweep mo, aalisin mo kagad. Ayaw mo kasi na makaramdam ng guilt at maitago yung iyong pagkakamali. Wala tayo actually nung bata na understanding pa ng sin, pero deep within us, alam natin na mali ito. Di ba? Kasi nakapasok na siya sa ating mga puso. Ano pang gagawin kapag may nagawang mali nung bata? Di ba? We feel shame at pagkatapos noon, we hide kung ano man ang nagawa nating kasalanan. We lie para pagtakpan ng ating nagawang kasalanan. At the same time, we blame. Nakita niyo yung proseso? We will lie, we will blame. Kasi si ate, tsaka si kuya Ganito sila Bakit ito ginagawa ng tao? Dahil ang tao may pag-unawa, kaunti man ito, na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Kaya po nag-respond po tayo sa sin ng guilt, ng conviction, ng shame, ng fear. Ano nga ba ibig sabihin ng holiness of God? Sabi po ni Wayne Grudem, hindi ko yata na isama sa PowerPoint ko. God's holiness means that He is separated from sin and devoted to seeking His own honor. Sabi din ni John MacArthur sa kanyang systematic theology, God's holiness is His inherent and absolute greatness, in which He is perfectly distinct above everything outside Himself
and is absolutely morally separate from sin. Dahil ang tao ay created in the image of God, tayo ay may awareness na ang character ng Diyos na ito. He is great, hindi siya katulad natin, kaya He is distinct, and God is morally separated from sin. Hiwalay po siya sa kasalanan. Alam niyo kung bakit hiwalay siya sa kasalanan? Kasi galit siya sa kasalanan dahil yun ay taliwas sa kanyang karakter. Simple lamang po yun. He is holy, He hates sin, and He is against sin. Kaya nga ang problema ng maraming Christian din, unti-unti na po tayo, mga Kristiyano, na nadadala ng mundo, na kalimutan na ang karakter ng Diyos na siya ay banal. Nadadala na po kasi tayo eh. Parang, excuse lang ha, bigla ako nagkaroon ng ehem. Okay. Kasi ang problem po nating Christian, nandito tayo sa mundo, tapos nakikita natin ang lahat ng tao nagkakasala. Ang nagiging thinking na rin ng Christian ay lahat naman nagkakasala. And I have heard that many times. Ito, kaya naman, hindi ko naman alam kasi ginagawa naman niya ito parang okay lang. So, ang problem sa atin, imbis na lumalago tayo sa ating pagkilala sa Diyos, mas tinitignan natin o naiimpluwensyahan tayo ng pananaw ng mundo patungkol sa kanilang pananaw sa Diyos na hindi po dapat ganon. Ang problema po ng unang tao ay makikita natin, yung problema po ni Adam and Eve, ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. May pagkilala naman sa kabanalan ng Diyos, pero ating makikita sa ating pag-aaral na kanilang iniwasan ang kabanalan ng Diyos at gagawa ng sariling paraan na hindi nila kaharapin ang kanyang kabanalan. Ating basahin yung ating pong passage sa Genesis chapter 3, from 8 to 13, yung ating pong aaralin. But we will be reading it from verse 1 para makuha lamang po natin yung buong context. So if you have your Bibles with you, Genesis chapter 3, verses 1 to 13. Now the serpent was more crafty than any other beast on the field that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God actually say, 'You shall not eat of any tree in the garden?' And the woman said to the serpent, 'We may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, You shall not eat of the fruit or the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.' But the serpent said to the woman, 'You will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, 'Where are you?' And he said, 'I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.' He said, 'Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree which I commanded you not to eat?' And the man said, 'The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate.' Then the Lord God said to the woman, 'What is this that you have done?' The woman said, 'The serpent deceived me, and I ate.'" So kung atin lamang pong titignan, para magkaroon po tayo ng outline, hatiin po natin to into 4 parts. The sin of man, God's 4 questions, man's response to sin, and God's divine solution to sin. So, 4 po na bahagi yun. Simulan po natin the sin of man. Siguro marami sa inyo may idea na po kung paano nagkasala si Adam and Eve. Okay? May command si God at ito ay hindi sinunod ni Adam and Eve. Hindi ko na po bibigyan ng exposition po ito dahil yung pinaka-main
study po natin will be in verse 8 to 13. At nabasa po natin ito kanina in Genesis chapter 3, verses 1 to 7. Dumating sa story actually doon si Satan at kanyang diniceive o niloko si Adam and Eve. Kung atin lamang pong babalikan, if you have your Bibles with you from verse 1 to 7, ito ay nagsimula sa question. Okay? From verse 1. Okay? And then, in verse 2, may question doon, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Then may kasagutan po yung babae dito. Sinagot niya ito, partially may katotohanan, partially na dinagdagan niya at hindi na po yun, talaga yun yung utos ng ating Panginoon. Then pangatlong bagay na makikita natin from verse 4 to 5, nagbigay na ng kasinungalingan si Satan. Okay? Sabi nga ng serpent, to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. And then nag-desire na yung tao doon sa temptation na yun, kasi nga, meron doon, you will be like God. Wow, magiging katulad ako ng Diyos. Yun yung pinaka-main temptation, to be like Him. So kaya nga dito, nag-desire na yung tao, actually both of them, na maging katulad ng Diyos at nahulog sila doon sa temptation na ito. So when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and desired to make one wise, maging katulad ng Diyos, kinuha niya ito at kanyang kinain at kanyang ibinigay sa kanyang asawa na kanyang kasama doon. Nakita nila ngayon, nung kanilang kinain, yung prutas, yung durian. Parang ang hirap kagatin, ano? Joke lang po yun. Hindi durian. Hindi ko alam kung ano, basta fruit. Okay. Malalaman natin yan pag nasa heaven na tayo. Kung ano yung kinain. Siguro magiging question, ano ba kinain mo adan doon, ha? So, sabihin niya kamyas. Okay. So, nakita ngayon nila, dahil kinain nila yung pinagbabawal ng ating Panginoon, because of that disobedience, their eyes, okay, then the eyes of both were opened. Nagkaroon na sila ngayon ng realization kung ano nga ba ang kanilang nagawa. Nakita nila that they were naked at gumawa sila ng kaparaanan doon sa kanilang nakedness. Nagtahi sila, okay, ng fig leaves together and made themselves loincloth. Actually, maganda yung nabasa ko lang ito. Ang oldest job daw is clothing. Kasi ito daw yung unang ginawa ng tao dahil after that, nagbibihis na sila palagi. Okay? Kasi sinasabi nila prostitution is the oldest daw na trabaho. Actually, sabi dito, it's garment. Parang ganon. Garment. Dressmaking. Nabasa ko lang yun sa isang commentary. Okay? Kung inyong mapapansin, yung nangyari doon sa Genesis chapter 3, ito pa rin yung proseso ng tao pagdating sa kasalanan hanggang ngayon. Siguro may aware na tayo mga Christian sa katotohanan, aware na tayo mga Christian sa kasalanan ito, sa katotohanan ito, dahil masasalamin natin ang ating sarili sa tagpo ng nangyari kay Adam and Eve. May question sa ating isip, magsisimula ito, parang okay ito Okay lang naman siguro. Parang okay ito So ano man temptasyon, kasalanan na pumasok sa ating isip, may question na mukhang masaya ito Diba? Mukhang okay itong gawin. At minsan iisipin pa tayo, sasagot din tayo sa ating isip na wala namang masama siguro kung gagawin ko ito. Ginagawa din naman ng iba Okay? Magtatalo sa isip kung okay lang ba o hindi at madalas mag-justify pa na okay lang talaga. And then mahuhulog na tayo dun sa temptation dahil sa kasinungalingan ng mundo o ng ating mga puso. Meron na nakalagay na sa ating puso yun And then after that, i-deny na natin. Okay lang ito, i-deny na natin ngayon yung kabanalan ng Panginoong Diyos. Yun po yung actually nakakalimutan Every time we sin, we are denying the character of God's holiness. Hindi ka holy, gusto kong gawin ang gusto ko, ako ang masusunod, wala akong pakialam sa holiness mo. Hindi natin sasabihin yon, syempre, pero ganun actually yung pinapakita natin when we sin against God. And then yung desire na nating gusto na ating magawa at ating makuha, atin ang gagawin. Gusto na natin ng independence, freedom, kalayaan na magawa
ang ating kalooban at malayo sa panuntunan ng Diyos. At gagawin na ang kasalanan. Alam mo yun, gusto kong magalit. Ang gusto natin yan, independence. Sabi ng Diyos, be angry but do not sin. Pero most of the time, 99.9% ng ating galit is sinful. Okay? Gusto kong mainggit. Gusto kong mag-pornography. Gusto kong hindi sumunod sa magulang. Ayokong gawin yung assignment ko. Gusto kong malate sa trabaho. Wala akong pakialam sa boss ko. Okay? Gusto kong gawin ang gusto ko. Sin wants independence. Ayaw actually natin na tayo na we withhold dun sa mga kagustuhan natin. Kaya gusto natin maging katulad ng Diyos. Kung ito yung gusto ko, ito yung dapat kong gawin. Yun po yung problema sa kasalanan. Pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. At pag nagawa na yung kasalanan, at nahuli na tayo sa kasalanan, ano yung madalas na ginagawa ng Christian? Context ko po dito, Christian, ha? Ang ginagawa madalas, kahit Christian na, pagka nalaman na nagkasala, magtatago, hindi sasabihin, gagawa ng paraan para hindi siya mahuli until the time na lang, out of the foolishness of man, i-reveal ni God yung sin. Ang pinaka-nakakalungkot, pag hindi nahuli, yung kasalanan, magmumultiply. Kasi itatago eh. Tandaan po ninyo, no? Kapag walang repentance, biblical repentance, hindi sorry, minsan pa nga nag-repent, pero kung walang acknowledgement ng holiness ni God, to be honest with you, magpapatuloy kayo sa kasalanan. Kung walang fear na kayo'y nagkasala laban kay God, walang alam mo yun, walang sadness doon sa sin na nagawa, you will continue in your sin. Kaya nga po kaya po may biblical counseling. Kaya po may correction. Kasi para makita ninyo ng malinaw kung ano yung kasalanan, dapat may mourning. May kalungkutan sa nagawang kasalanan. May banal na pagkatakot sa Diyos. Ang problema po kasi, may ipon yung kasalanan, pagka hindi na nakita yung kasalanan, wala nakaalam doon sa kasalanan, ano mangyayari? Ay, okay lang. Napaka-gracious ni God. Hindi ako nahuli ni pastor. Kaya hindi ako nahuli ng asawa ko, hindi ako nahuli ng kung sino man ang dapat makaalam ng kasalanan ko. Parang okay lang. Kaya pag naging thinking nyo na parang okay, nag-sorry na ako, okay na yun eh. Okay? Ang problema po doon, magpapatuloy po ang isang tao sa kasalanan. At the same time, nakalimutan na po yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos. At nakakalungkot ang ganitong kalagayan ngayon ng isang tunay na mananampalataya. Christian po wala po akong problema sa unbeliever. Ang unbeliever by grace na lang talaga nila malalaman na makasalanan sila. And by grace, sila talaga mag-repent. Pero nakakalungkot, pag Christian, nag-sin, wala na yung pagkilala sa holiness of God, nakakalungkot po ang iyong magiging sitwasyon. Siguro ang tanong ko lang ngayon sa inyo, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Christian, kilala mo ba talaga ang Diyos? Mahalaga po yun eh. When you say a Christian, hindi lang yung parang, alam mo yun, yeah, I believe, I repented, pero dapat may paglago sa pagkilala sa Diyos. Okay? Kasi yung iba, di ba, alam naman natin, it's not just by accepting, alam natin, it's by believing and repenting. Yun po yung start. Pag nag-start ka in believing who Christ is, for who He is, and for what He has done, and you have repented of your sin, bahagi po nun yung paglago sa iyong pagkilala kung sino ang Diyos. Hindi ho pwede na hindi ho kayo lalago sa inyong pagkilala sa ating Panginoon. Lumalago ka ba sa iyong pagkilala na siya ay banal? Kung kilala mo ang Diyos na siya ay banal, ikaw nga rin ba ay namumuhay na kinikilala yung kanyang kabanalan? Kasi dapat po ganun eh. I believe who God is, kilala ko ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, makikita yan actually sa klase ng iyong pamumuhay. Hindi ho maaalis po yun dahil yun po yung evidence ng tunay na pagkilala sa ating banal na Diyos. Kung kinikilala mo na ang Diyos ay banal, paano ka tumugon sa temptasyon? Nagpapadala ka lang ba palagi sa temptasyon?
Kung ganun ang iyong sitwasyon, edi wala kang pagkilala sa holiness ni God. Kung kinikilala mo na ang Diyos ay banal, magandang question, oo nga, paano nga ba ako mamuhay sa bawat araw? May guilt ba? May conviction ba? May acknowledgement ba ako na ang Diyos ay banal at ako'y nagkasala sa Kanya? Sa bawat araw, hindi po mawawala yan eh. Kaya diba, sabi ko nga paulit-ulit, the Christian life is a life of repentance. Kasi may acknowledgement, hindi lang pag-sorry, kung hindi palagi kang may pag-acknowledge na, wait, Lord, you are holy. Naging mayabang po ako kanina. Naging proud po ako. Lord, forgive me. And you are opposed sa mga taong proud. Lord, hindi po yata tama yung tono ng boses ko kanina. Lord, nagalit po ako sa Kanya. Lord, nainggit po ako. Lord, lahat ng ito'y kasalanan. Kasalanan ito dahil kayo ay banal, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Mahalaga po yung pag-acknowledge ng holiness ng ating Panginoong Diyos. Yung tunay na pagkilala kung sino siya dahil tayo ay tanging nagkakasala lamang sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay mahalagang katanungan na sana sa pasimula po ng bagong taon ay maging bahagi ito ng ating paglago kay Jesus. Ang paglago natin sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkilala na siya ay Diyos na banal. So makatapos na magkasala ang tao, ating makikita na darating ang Diyos at siya ay may katanungan. Okay? God's 4 questions. Napansin niyo po ba yan? Mahalaga po na tingnan po natin yung katanungan ng Diyos sa kanila. Ano po yung mga questions na ito? 4 po ito. Where are you? Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? What is that you have done? Ang Diyos ay nagtatanong dito, hindi niya alam ang mga nangyayari. God is all-knowing. Wala tayong matatago sa Diyos. Maitatago ninyo ang kasalanan ninyo sa ibang tao, okay? Sa ibang tao na naririto, sa inyong pamilya, o sa akin bilang pastor, pero lahat ng ating kasalanan ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng lahat ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang ating motibasyon kung bakit natin ginawa ang kasalanan na yon. Alam ng Diyos yung sinful desires natin. Ang lahat ng nasa isip natin, wala pong maitatago sa ating Panginoon. Pero ang Diyos dito ay nagtatanong para bigyan ang tao ng pagkakataon na maging tapat at maging totoo. Ito crucial po dito sa story. May question si God, pero makikita natin yung kasagutan ni Adam and Eve, wala akong pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Nais lamang ng Diyos ay sila'y sumagot ng katotohanan. At kanilang akuin ang nagawa nilang kasalanan laban sa Diyos. Na ito ay kasalanan laban sa kanyang kabanalan dahil may command na ibinigay ang Diyos sa kanila. So tingnan po natin, isa-isa yung katanungan. Where are you? Ating mababasa ito sa verses 8 to 10. Siguro tingnan nyo na lamang po yung Bibles po ninyo para to save time. Hindi ko na po uli babasahin siya. Okay? Dumating ang Diyos, nagtago sila. Okay? And then sabi ng Diyos sa kanila, nasaan kayo? Where are you? Dahil sila ay nagkasala, ating makikita kung ano yung epekto ngayon ng kasalanan sa kanila. Imbes na sila, pagkatapos na gumawa ng kasalanan sa Diyos, dahil ang Diyos naman ay napakabuti, the whole time, napaka-gracious, loving ng ating Panginoon sa kanila, napakabuti ng Panginoon, imbes sila ay lumapit sa Diyos at aminin ang kasalanan na kanilang ginawa, kanilang sinubukan pa na takpan ang kasalanan na kanilang nagawa at nagtago palayo sa Diyos. Ito po yung madalas na resulta actually ng kasalanan. Kaya nga when you sin and then renove off mo lang yung sin, tinatago mo lang yung sin at ayaw mong itong iharap sa ating Panginoong Diyos, makikita mo na kagad na ito'y kasalanan. Parang ano yan andyan na ang Diyos, magtago na tayo. Andiyan na si pastor. Sabi nga sa passage natin, they heard the sound of the Lord. Actually, yung word po na Lord dito, kung atin pong mababasa is, anong mapapansin niyo doon sa word na Lord? In capital letters. Kasi kapag sinabi pong, ano po yan yung word po na Lord in capital is Yahweh.
Okay, so every time you read the Bible, tapos naka-capital letter yung Lord, yung paggamit po dito ay Yahweh, na ang ibig sabihin ito, this is the sacred name of God. Hindi ito mabanggit actually ng mga Hudyo, dahil napakabanal yung pangalan ng Diyos. It is the holy name of God, Yahweh. Dito ipinapakita actually ni Moses na nagsulat ng Genesis, na pagdating ng banal at kataas-taasang Diyos, parang dinideclare niya, ito na yung banal na Diyos. Naglalakad siya. At dahil sila'y nagkasala na, ang naging resulta ng pagdating ng Diyos na banal ay hindi joy. Before, nung wala pa yung sin, when God is walking, siguro pag nakita nila si God, they would approach God, si Adam and Eve, and joy yung kanilang nararanasan. Imbis na joy o paglapit sa Panginoon, communion, fellowship, relationship, ang kanilang naging response because of sin ay pagtago. Kaya nga kung meron kayong tinatago, kaya tatanong, kumusta ka? Minsan pag nangangamusta ako, alam ko may problema na kayo. Ay, okay na okay ako. Okay na okay. Sabi nga, they hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. At sila ay tinawag ng Diyos, hindi dahil, hindi sila makita. Where are you? Alam ng Diyos, siyempre, kung nasan sila. Okay? Pero ito'y pagtawag na humarap kayo sa akin dahil alam ko na may kasalanan kayo. Wala kayong pwedeng itago sa akin. Ano yung sagot ni Adam? I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. Adam was afraid. Yung word po na afraid po dito was an absolute fear sa ating Diyos, yung kanyang naramdaman. Takot. Alam niya na ang Diyos ay banal. Hindi sila nakaramdam pa ng fear. First time po nila makaranas ng fear. Siyempre, alam mo yun, yung kung first time mo naramdaman yung fear na yun at that time, siyempre, ibang-iba siguro, no? Yung guilt, yung conviction ni Adam at that time, di niya siguro alam yung gagawin. Siguro kaya naintindihan din sila ni God, eh. Wala pang concept, idea about sin. First time si Adam and Eve na nakaranas po nito. Pero ngayon, kanya na itong naramdaman, at ito ay takot dahil sa kanyang nagawang kasalanan laban sa Diyos na banal. Takot na may pagkilala sa Diyos na siya'y kataas-taasan at banal. Siguro kung tatanungin ko kayo, ikaw nga ba ay tunay din na may takot sa Diyos? Takot na pagkilala na siya ay banal? That He hates sin? Sabi nga sa ating definition kanina, holy means separated from sin. Hiwalay ang Diyos sa kasalanan dahil ito'y taliwas sa kanyang karakter at dahil dito galit ang Diyos sa kasalanan. Minsan po, ang pinaka-problema ng tao, mas takot ang tao sa tao kaysa sa Diyos. Ay na, hiyang kakahiya naman, nalaman ni Brother Rico yung kasalanan ko, yung malaman nila ito. Mas takot pa sa tao actually eh. Nakakalungkot po eh. Yung takot natin is more on people rather than God. Ang tao, wala naman po magagawa ang tao sa atin eh. Pag-isip siya ng masama kung nagkasala tayo. But God, kung wala kang takot kay God, in time, if you are not a Christian, you will face judgment and eternal punishment. Mas nakakatakot po ito. Adam was afraid dahil siya, sabi niya, I was naked. I hid myself. May damit ba si Adam before siya nagkasala? Di ba wala? Kaubad naman siya eh. Kaya sabi nga sa Genesis 2:25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Pero biglang nakita niya, shame, nahiya si Adam sa kanyang sarili. Wala akong damit. Si Eve din, ako din, walang damit. Nagtago silang dalawa, nagtahi sila ng fig leaves, sinuot nila yung sarili nila para maitago yung kanilang kahiyan sa isa't isa. Kaya po, every time you sin, hindi po nawawala yung shame. Bahagi po talaga yun eh. Ang question is, bakit ganito, ganyan? Nararamdaman mo yung shame kasi nga may sin. Huwag kang gumawa ng sin para wala kang shame. Dapat lang ma-shame ka sa iyong sarili dahil
lalo na kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Christian, tapos ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan na parang wala nang pagkilala sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito ni God, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Noon ka pa naked eh. Yung nagsabi sa'yo, actually sila mismo nagkaroon na ng awareness. Wala nagturo sa kanila, pero yun po yung effect ng sin. Kaya tayo, nung pinanganak tayo, bata pa lamang tayo, we feel shame pag kami nagawa tayong hindi tama, dahil bahagi na po talaga yun. Ang problem nga, siguro magandang mabasa ninyong lahat, yung Vanishing Conscience ni John MacArthur. Kasi man continues to, alam mo yun, may word ni God, sabihin, kasalanan niyan. Tumahimik ka nga. Gusto kong gawin yung gusto ko. Tinatanggal ng tao yung conviction ng sin, yung conscience, yung guilt, kasi ayaw nilang makita ito. Kaya nga maraming mga agnostic, mga atheist, kasi tinatanggal nila sa concept ng isip nila kung sino ang Diyos. Para magawa nila ang gusto nila. Alam niyo ba, mayroong mga Christian na dati nag-profess na Christian sa akin, tapos dahil nagkasala sila, dahil gusto nilang manatili doon sa kasalanan nila, sasabihin nila, ay mukhang hindi naman talaga ako naging Christian. Wala nga Diyos eh. Yung nagsabi nga sa akin one time, atheist ako, Brother Jay. Why? Kasi gusto nilang alisin yung konsepto kung sino ang Diyos. But in reality, hindi nila matatakbuhan yun. Hindi nyo matatakbuhan ang Panginoong Diyos. Kahit nasabihin nyo pa na walang Diyos. Actually, alam ng Diyos ang dahilan kung bakit niya ito nasabi, kaya may sumunod na katanungan. Have you eaten of which I commanded you not to eat? Because you sinned, kaya mo nalaman na you are naked. Nagkaroon ka na ngayon ng realization kung ano ngayon ang kasalanan. Because of Adam's disobedience. Kaya every time you sin, kaya nga isang palatandaan, you want to know if you are growing spiritually, it's not about doing ministries, it's not just about, alam mo yun, nag-serve ako, nagbibigay ako, it's not about that. Gusto niyo malaman kung talagang lumalaga kayo spiritually? Yung sensitivity ninyo sa kasalanan. Are you sensitive to sin? Nagkakaroon ka ba ng full awareness in your daily living na kapag ikaw ay nagkasala, merong kakagad conviction. Kasi kung nawawala yung conviction, ibig sabihin lamang nawawala na rin kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kaya may nasabi ka ng hindi maganda. Na-aware ka ba na hindi maganda yung nasabi mo? Kunyari daw, naging mayabang ka kanina. Aware ka ba na naging proud ka? Kunyari daw, nainis ka, nagalit ka, nag-respond ka ng hindi tama, nag-isip ka ng masama. Ayan, wala kang ginawa na kahit ano, no? Nag-isip ka ng masama. Aware ka ba na nag-isip ka ng masama at ito'y kasalanan laban sa Diyos? Kaya nga po mahalaga na makita po natin, we are growing doon po sa understanding natin kung ano ang kasalanan at kung sino ang ating Diyos na siya ay banal. Disobedience resulted in fear. So when you disobey, may fear kay God, resulta nito, Lord, you are holy, forgive me. Have mercy on me, Lord. Tulungan niyo po ako na huwag magpatuloy sa kasalanang ito. Burahin niyo po ang mga bagay na aking naisip na hindi tama. Alisin niyo sa aking mga labi ang mga salita na hindi po nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, have mercy. Dahil ayoko pong magpatuloy sa kasalanan dahil kayo ay banal. Alam mo, may takot, may kalungkutan, may pagkilala sa ating Panginoong Diyos na siya ay banal. Umiiyak pa ba kayo pag nagkakasala kayo? Alam niyo yun? May takot ba talaga sa Diyos? Na pag nag-sin kayo, Lord, forgive me. Alam mo na Christian ka na, alam mo na napatawad ka na kay Kristo, pero as you grow, do you still have that fear that He is holy? Nakakatakot po kasi kung wala na kayo nararamdaman na takot sa Diyos.
Kasi ibig sabihin, nabubura na po ang Panginoong Diyos sa inyong harapan. Nagiging katulad na kayo ng mundo na namumuhay na parang walang Diyos. So is there fear of God? Is there as an acknowledgement of God's holy? Holy ba talaga ang Diyos sa inyo? At kung magkasalaman kayo, may pag-alala ba sa katotohanan na kayo ay nagkasala sa Diyos na banal? Marami ang aamin na oo, nagkasala ako, pero ang nakakalungkot, nagkasala pero walang pagkilala na sa Diyos na siya ay banal. Kaya kung sabihin ng Christian na nag-repent sila, nag-sorry naman ako eh. Loving naman ng Diyos, merciful naman siya. In truth, nawawala na ang pagkilala ng maraming Christian sa kabanalan ng Diyos dahil wala na pong acknowledgement of His holiness. Si Adam may fear man, pero makikita natin ang kanyang pagsagot sa Diyos na wala nang pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Anong sabi niya sa verse 12? The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate. Yung sabi ni Adam, inaamin ko, kinain ko, obvious, kasi meron pa ako ditong naiwan. Hindi ko napunasan eh. Yes, I ate eh. Kinain ko eh. Pero dahil ito sa babae na binigay mo, grabe no? Actually, if you're going to look at it in light of our study of the holiness of God, wala talagang pagkilala sa holiness ng ating Panginoon. I ate because of the woman that you gave me. Nag-disobey ako, oo, pero ito ay dahil din sa'yo. Di ba? Sino ba nagbigay ng babaeng ito sa akin? Walang pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Sinisipan niya ang Diyos kung bakit siya nagkasala. Maraming Christian ang ganito pa rin. Oo, nagkasala ako, pero sila din kasi eh. Si ano kasi eh. Ang sitwasyon ko kasi mahirap eh. At marami pang dahilan na may pag-amin, pero may pagsisi sa iba. Kalungkot po. Kaya when you sin at meron kayong conviction ng guilt, may conscience na bumabagabag sa puso mo because of sin, huwag ka nang mag-isip ng iba, Lord, I sinned against you. Ano man ang ginawa ng ibang parte dito, Lord, it is only me na nagkasala laban sa iyo. Lord, forgive me. Kasi yun yung temptation ninyo eh. Kaya nga kung makikita ninyo, yung kasalanan ni Adam and Eve before, ganito pa rin po ang sitwasyon ng tao kahit tayo ay Christian na. Ito po ay hindi pagkilala sa Diyos na siya ay banal. Ito ay hindi tunay na pag-amin ng kasalanan. Walang true confession of sin. Dahil walang pag-acknowledge sa sarili na ito ay kanyang kasalanan na nagawa sa Diyos na banal. Ito si Adam, sinisi ang Diyos. Ang sagot naman ng babae, yung tinanong siya ng Diyos, what is this that you have done? Wala din pong pagkakaiba kay Adam. Hindi naman niya sinisi si God, si Satan naman. Ito si Satan, ito si serpent eh. The serpent deceived me and I ate. Inamin niya, pero dahil sa serpent, walang pag-ako sa kanyang sarili. Diba? Sounds familiar. Ang problema ng tao noon hanggang ngayon, ito pa rin ang linya ng Christian ngayon. May nagawa ako kasi tinempt ako ni Satan eh. Dahil kay Satan yan. Kung hindi sisisihin ang Diyos, sisisihin si Satan. Wala talagang pag-amin sa kanila na sila mismo ang nagkasala sa ating Diyos. In counseling, madalas ito ang nangyayari. Palaging may dahilan, pero madalas pag na-corner na lang ng salita ng Diyos, saka na lang sila mapipilitan na sasabihin, oo nga, nagkasala ako sa Diyos. Alam mo, the start pa lamang, kapag may sin, sabihin mo na lang kagad. Kasi haharap lamang yung salita ng Panginoon sa iyo. Most of the time, it's either na hindi magsasalita, o minsan, unahan ka pa, na ikaw kasi may kasalanan ka din. O kaya magsisinungaling, o kaya tahimik, parang makikinig, pero hindi nakikita ang kasalanan na gawa, sisisihin ng ibang tao, sasabihin, hindi, stress lang ako, kaya ako ito nagawa, sisisihin ng sitwasyon. Yan sabi ko ito dahil ang isa sa nakalimutan na ng Christian ay ang kabanalan ng Panginoong Diyos. Wala na eh. Wala nang takot.
Nakakalungkot at nakakatakot po yun. Wala nang pagkilala sa Diyos na siya ay banal at ang Diyos ay galit sa kasalanan. I pray na sana matuto ang lahat sa example na ito sa Genesis chapter 3, na hindi kayo mahulog sa ginawa ni Adam and Eve na walang confession sa kasalanan, walang pagkilala na ang Diyos ay banal. Siguro in the Bible, makikita din natin ito, maraming example din po. Siguro si King Saul, wala po siyang submission sa Diyos. Sabi sa kanya, antayin mo, dumating si para mag-alay. Wala akong pakialam sa instructions. Gagawin ko yung ginawa ko at masaya pa siya dun sa ginawa niya. Si Uzziah, pumasok siya sa temple, nag-burn ng incense, bawal gawin ito dahil hari siya, hindi naman siya Levite. Alam mo yun, unfaithful pa siya sa Panginoon, wala pong pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? May consequence ng sin, leprosy. Siguro yung pinakakilala, at sana kilala nyo sila, ito matindi ito, si Ananias at Sapphira. Di ba? Alam niyo yung story ni Ananias? Nagbenta sila ng ari-arian nila para ibigay sa tulong sa mga kapatiran sa church. Okay? Ang ginawa nila, nagbenta sila, tinago nila yung half of it, yung party nila, at sabi nila, ibigay namin ng lahat. Alam mo, nagsinungaling sila in front of the Holy Spirit. They lied. Wala pong takot, wala pong pagkilala sa kabanalan ng Diyos. God is holy. And you are to consider God as holy. Siguro magandang example, kung may bad example man sa Bible, meron din pong magandang example sa Bible na makikita natin. Siguro magandang example, si David. Si David is the man after God's own heart. Sa Psalm 51, at maganda po yung kanyang pagkilala sa ating Panginoon na siya ay banal. Nung kanyang nakita yung kanyang kasalanan, dahil na-convict siya sa kanyang kasalanan, verses 3-4, sabi po doon sa Psalm 51, "For I know my transgressions and my sin is ever before me." Lord, alam ko ang kasalanan ko. In reality, alam po natin kung ano yung kasalanan natin. Ang problem, ayaw nating aminin sa harapan ng Diyos ang ating kasalanan at kilalanin siyang banal. Sabi po sa verse 4, gandang sinabi dito ni David, "Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight." Wala siyang sinising iba, wala siyang binanggit na ibang tao. Sabi niya, "Ako nagkasala sa iyo." So that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Siguro another example is si Job, nung kanyang nakita ang kabanalan ng Diyos. Alam mo, si Job is a righteous person. Yun yung description sa kanya in the book of Job. Pero nung nakita niya, nagsalita ang Diyos at pinakilala ng Diyos kung sino siya. Sana nabasa niyo yung book of Job, ano? Kasi may part doon, ilang chapter, God was, alam mo yun, sunod-sunod na pagpapakilala ng kanyang sarili. After ni God magpakilala ng kanyang sarili, ano naging response? Kasi nagkaroon na siya ng tamang understanding kung sino ang Diyos. Siya'y nag-repent sa kanyang nagawang kasalanan. Makikita po yun sa Job 42:5 and 6. Maging si Isaiah, nung kanya nakita yung kabanalan ng Diyos, ano yung sabi ni Isaiah? "Woe is me, for I am ruined." May banal na pagkatakot. May tamang pagkilala sa Diyos. Siguro magiging katanungan, Brother Jay, paano nga ba ako lalago sa aking pagkilala na ang Diyos ay banal? Ito, maiksi lamang as an application. Number 1, acknowledge God exists. May Diyos. Ang problem ho kasi natin, madalas kinakalimutan natin na may Diyos. Feeling natin, may Diyos, pero hindi tayo aware. A godly person, pagka sinabing godly man ka, godly, pag sinabing godly, a person who is aware of God and responds to God's presence. Nag-respond ka ng tama, yun yung godly person. Huwag yung sasabihin na, godly yan, tapos hindi naman siya talaga, alam mo yun, aware na may Diyos at yung kanyang pamumuhay. Aware ka dapat. Okay? Sabi nga sa Hebrews 11:6, "He who comes to God must believe that He is." Do you believe in God, that He is God? God siya, ha?
Huwag God na pananaw ng tao, God ayon sa salita, sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang salita. There should be an acknowledgement of God every moment of your life. Di, nandito ang Diyos eh. How can I say this eh? Bakit ko gagawin tong kasalanan to? Ang Diyos, andyan siya eh. Alam niya lahat ng nasa isip ko, alam niya yung lahat ng aking gagawin, alam niya lahat ng mga bagay na aking maaring sabihin. Number 2, know the truth about God. If you want to grow in acknowledging God, dapat nag-grow ka din sa iyong pag-aaral patungkol sa Diyos. Know God by reading, studying, and meditating in His Word. Kaya po mahalaga ang Bible reading. Mahalaga po ang studying. Mahalaga po ito. Marami pong Christian, alam kong maganda yung kanilang paglago dahil nakikita ko sila, nag-aaral sila. Nagbabasa po sila ng libro, nagbabasa sila patungkol sa Diyos. Yun yung pinaka-classic na nabasa ko na about the character of God is Knowing God ni J.I. Packer. Isa yun sa mga first 5 books na binasa ko before, nung bago akong Christian. Dinivar ko yun. Kumbaga, binasa ko siya dire-diretso para maintindihan ko, sino nga ba ang Diyos? Kasi wala akong understanding of who God is eh. Sino ba ang Diyos? Alam mo yun, yung kapag pumasok ka, naging Christian ka, dapat magkakaroon ka ng, alam mo yun, desire to know God. Hindi ito yung tamang, napatawad na ako, okay na ako. Okay na yun. Okay na yung Sunday preaching, okay na yung Bible study. Hindi. A growing Christian desires to know God more. You will read. You will study. Hindi ko sinasabing, alam mo yun, yung talagang maraming oras, pero at least paunti-unti. Paunti-unti. Makatapos ka ng isang book for 3 months, malaking bagay na po yun. Actually, yung book na Knowing God ni J.I. Packer, ganito siya, kaya mong tapusin in 1 month yun eh. Ang tao lang tamad. Ibig sabihin, kung ayaw mong basahin yung understanding at lumago kay God, marami pong book eh. May systematic theology, hindi mo kailangan basahin yung ganyang kakapal talaga. Pero paunti-unti, may part doon about God. Yung communicable attributes niya, yung incommunicable attributes niya. Unti-unti, kilalanin niyo po siya. Number 3, be aware of His presence. Not only that you acknowledge, pero you are aware. Andito ang Diyos. Hindi ko ito pwedeng gawin. Naku, kausap ko yung pastor. Mag-isinungaling ba ako? Di ba? Parang, okay lang nandiyan si pastor, pero ang Diyos nandito rin eh. Kung may kausap man kayo, self-servant nyo man ito, kausap nyo man kapatiran dito sa church, why would you do sin? Kaya nga sabi dito sa Psalm 16:8, I have set the Lord continually before me. Andyan siya. Saan ako pumunta? Andyan ang Diyos. Be aware of His presence. And number 4, if you know that God is truly holy, you live in obedience. Sabi nga sa Matthew 7:21, "At everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." If you consider Jesus Christ as Lord, Adonai, ito yung susunod na word, yung isang Lord, yung capital is Yahweh, yung another word na Lord, which is small letters po yung sumunod doon sa capital L, is Adonai. He is Lord of my life. I am to be submitted to Him. So, ibig sabihin, gusto niyo malaman kung kayo tunay na lumalago sa pagkilala na ang Diyos ay banal, look at your life kung ito po ay may obedient life. So how are we to acknowledge God's holiness, to grow in God's holiness, acknowledge God exists, know the truth about God, be aware of His presence, live in obedience. Balikan lang po natin ulit yung response ng tao sa sin. Man's response to sin. Nabasa na natin ito, pero gusto ko lang makita natin muli para maging clear lang sa atin. Dahil ito po yung madalas na pag-respond din natin sa kasalanan. Verse 7, they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Akala ni Adam and Eve, pwede nilang itago o pagtakpan ang kasalanan. Wala itong magagawang mabuti, kundi i-confess na dapat ninyo kagad at acknowledge ang inyong kasalanan sa harapan ng ating Diyos na banal. Huwag nyo na pong itago. Kasi papahabain nyo na yan. May nakausap ako before na gano'n. Alam mo, huwag na natin pahabain ito. Sabihin mo na lang talaga kung ano yung kasalanan at discuss
i-flash mo lang sa akin. I-share mo lang. Kasi wala po talaga mangyayari eh. You just have, wala na kayong pwede pang itago. Pwede nyo maitago sa akin, but before you, nandyan pa rin yung guilt, nandyan pa rin yung conviction, nandyan pa rin yung conscience. Verse 8, the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Be reminded, di kayo makakapagtago sa Diyos. Maitago man nyo ito, hanggang sa kayo'y mamatay. Naalala ko yung isang kapatiran. Hindi dito, nung nakausap ko siya, tapos, after niya actually, na-discipline siya, marap siya sa buong church. So, inamin niya yung kanyang nagawang kasalanan in front of all people. So, after that, kinamayan ko siya. Sabi ko, I'll be praying for you, brother. I'm always here. If you need anything, any prayer, advice, let me know lang. Sabi niya, alam mo, Brother Jay, sabi ko, nung nagawa ko yung kasalanan ko, ibabaong ko na to hanggang sa kamatayan. Kasi nag-commit siya ng fornication. So sabi niya, pwede ko talaga siyang maitago. Pero yung guilt, yung conscience, sabi niya sa akin, hindi ko makayanan. Araw-araw, napakabigat. Alam niyo, nawala lang yung kanyang guilt, yung conscience na mabigat sa puso niya. Ever since na nag-confess lamang siya. Ngayon, nandun ulit siya kasi nakakausap ko siya. Nag-uusap kami, he's serving again in the Lord. Huwag niyo nang itago. Bibigat lang. Ang nakakalungkot ganito, pag tinatago ninyo at tamang wala kayong guilt at conscience sa sin na ginagawa ninyo, baka hindi kayo Christian. Yun lang yun eh. Now, I just have to be honest with you because I've faced a lot of people. I've been 17 years in the ministry. Sila Pastor Bob, 30 plus years na yata, di ba? The same stories. Para-parehas kami. Yung mga tao na parang, namumuhay sa sin, pero wala lang, nakakatakot po yun. Kasi ibig sabihin, napakalalim na yun. Kung alam mo yun, sinabi ko na, alam mo, may problem ka at may kasalanan ka, kapag blanco lang minsan ang isip, nako Lord, hindi niya nakikita. Wala man lang mourning. Wala man lang, alam mo yun, yung fear. When I sin, di ba, nag-sin ako before, I mourned. I didn't see my sin nung una kasi blindness muna yan eh. Di mo nakita eh. But once na nakita ko yung sin, kontak agad ako kay Pastor Oscar. Pastor Oscar, I sinned. Wala na akong pwedeng itago pa eh. Andun na yung conviction eh. Then after that, ginather ko yung mga tao dito yung mga leaders dito sa church. I sinned. This is my sin. Kasi walang magagawa kung itatago ko pa siya. Kasi yung guilt nandoon. Kailangan ko siyang mailabas, i-admit, sabihin yung kasalanan. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon dahil at the same time, alam ko na ang Diyos ay banal. Kaya after that, I'm here. Full of joy. Because I know that God is holy. I repented of my sin. I acknowledge my sin. Wala po akong tinago. Kaya wag po natin itago. Dumaan sa mahabang proseso, daming counseling, daming kumausap sa akin. Umarap pa ako sa mga tao sa church sa Higher Rock. So what? Walang shame. Why? Because I sinned. But after that, after kong humarap sa kanilang lahat, after ko na ako'y napatawad at na-consider na okay na ulit, wala nang shame. Kasi God din yung mag-aalis nun eh. Kaya nga parang minsan nalulungkot ako sa mga tao na parang ayaw pa nilang aminin, ayaw pa nilang walang magagawa po yun. So do not hide, do not be like Adam and Eve. Admit to God because He knows everything and you cannot hide from Him. Verses 12 and 13, they blame God and Satan. Or sa atin, we blame others. Huwag na ho kayong mag-blame sa ibang tao. Okay? At nakakalungkot po dito, di natin naaralin yun dahil mahaba na po siya. In the end, natandaan po ninyo, all sin has consequences. At mababasa po natin yung consequence ng sin ni Adam and Eve in verses 14 to 19. Nag-start sa serpent, sumunod kay Eve, huli kay Adam. Sinabi ni God, ito yung consequence ng iyong mga
kasalanan. If you sin, be reminded there are consequences. So be warned. So kapag itatago mo ito, may consequence na ito. Kaya makikita mo yung isang taong napatawad na ng Panginoong Diyos, may joy siya ulit, may confidence ulit siya. Hindi siya mag-drag on for months na parang, alam mo yon, full of guilt. Wala. Kasi nga, alam mo na kailangan mong kilalanin ng Diyos ay banal at magsisi sa iyong mga kasalanan. Tandaan po natin, paraan ng tao sa kasalanan ay walang mabuting hatid kundi kapahamakan lamang. Walang kapatawaran na matatanggap kundi kaparusahan lamang. Walang kapayapaan kundi galit ng Diyos at kalungkutan lamang ang hatid ng kasalanan. Ang tamang gawin ay ang kilalanin ang ginawa ng Diyos para sa tao at makatanggap ng kapatawaran. Ano ito? Yung last part po natin is God's divine solution to sin. Hindi ko ito nabasa kanina, pero dito po tayo magtatapos. Una, may pangako ng tagapagligtas in Genesis chapter 3:15, yung seed of the woman. May promise po na may darating. Pero, ito'y pinaunahan na ng Diyos as a foreshadow kung anong gagawin nung seed na ito o ni Jesus. Sabi po sa Genesis 3:21, "And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them." Mahalaga po itong verse 21 po na ito. Dahil ang tao ay nagkasala laban sa Diyos na banal, kailangan ng tao ng banal na katwiran na ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Hindi ito by sewing fig leaves on your own. Kasi kaparaanan ito ng tao. Kundi kaparaanan lamang dapat ng Diyos. Ang problema ng kasalanan ay tanging may kasagutan dito ay ang Diyos lamang din. Dahil ang tao ay na-expose na yung kanyang nakedness, dahil sila'y nagkasala, kailangan na sila'y mabalutan naman ng katuwiran ni Kristo Jesus. Ito po yung foreshadowing, yung clothing of the righteousness of Christ. Hindi fig leaves, kundi skins of animal. Sabi nga nila, ano kaya klaseng animal? Sabi ni R.C. Sproul sa kanyang Holiness of God, nag-a-assume daw siya na ito ay lamb. Kasi yun naman yung talagang symbol. Kaya nung nakita ni John the Baptist, look, the Lamb of God who will save us from all our sins. Okay? Mangyayari lamang ito kung may mamamatay. Sabi ng Diyos sa Genesis 2:16-17, "And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die." Nagkasala man si Adam and Eve, pero hindi sila kaagad namatay. Di ba? Because of the mercy and grace of God. Pero ipinakita ng Diyos sa kanila kung ano ang kamatayan. Pinatay ng Diyos ang isang animal at na-witness ni Adam and Eve ito. Ito pala ang death. May blood eh. Siyempre, yung animal yun, di ba? Hindi naman nagpatay siya doon, tapos walang blood. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin." So may sacrifice at that moment. At yung sacrifice na ito, ginawa ito ng Diyos as a cloth for Adam and Eve. At yun po yung ginawa ni Jesus Christ. Jesus Christ died for our sins. We are all sinners. We need His blood. We need His righteousness. And for those who will believe in Jesus Christ, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus, dahil kahit ikaw ay napakamakasalanan, yung righteousness ni Jesus Christ, ibibigay niya sa atin. Kaya nga, we are clothed with the righteousness of Christ. Ito po yung pinapakita po ng Diyos kay Adam and Eve dito po sa verse 21. Sabi nga ni James Boyce, "It was necessary for the innocent one to die in order that the guilty may live." You have to confess and acknowledge your sin against our holy God. Turn away from sin and believe in Jesus Christ. If you have not yet come to faith, kung wala ka pa kay Kristo Jesus, kung hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano, remember dito po sa ating inaral ngayon, you are a sinner. Ikaw ay makasalanan. Do not blame anyone
sa iyong sitwasyon, do not blame God or Satan because you have sinned against a holy God. Acknowledge it. Confess your sin. Turn away from it and believe in the promised Savior. Sino itong Savior na ito? Si Jesus Christ. Believe that He lived a life that pleased God for you. Believe that He died for you. Believe that He rose again. Believe that He is now reigning, and submit to Him as your King. And if you will repent and believe in Jesus Christ, there will be true forgiveness. There will be peace, and there will be eternal life. If you are a Christian, ikaw ay Christian na, you have come to believe in Christ, you have repented of your sin, you are now one with Christ, continue to live a life growing in knowing who God is. Bahagi po ito ng ating pagiging Kristiyano. Huwag po kayo maging kontento na, alam mo yung sinful contentment. Ang sinful contentment po, okay na, nagka-Sunday service na naman ako. Okay na kung paminsan-minsan nakaka-attend lang ako ng Bible study. Okay na, minsan hindi ako nagpipray. Pipray naman ako paminsan-minsan. Sinful contentment po yun. Alam mo, kontento na may nagagawa ka kahit papano. The Lord is calling you to grow. To grow. To be sanctified. To be sanctified means to grow in holiness. Kasi yun po yung gusto ng ating Panginoon sa ating lahat. Lumago pa tayong lahat sa wangis ni Kristo Jesus. So grow in knowing who God is, who Christ is, and growing in knowing His will. Ano nga ba yung kalooban ni God? Ano nga ba yung nais niyang gawin ko? Ano nga ba yung kanyang kautusan? Ano nga ba yung mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan? Grow in grace, grow in holiness. Live your life for the glory of His name. Dahil ito po yung desire, plano ng ating Panginoong Diyos sa ating mga Kristiyano. Huwag niyo pong iplano, huwag kayong magplano ng sarili niyo kung ano yung sanctification. Kasi may ganun eh. Huwag po sa plano ninyo yung sanctification. Ay, aatin lang ako, okay na to. Lalago na siguro ako dito. Hindi, sundin niyo lang po ang Panginoon. May plano siya para sa atin. Sabi nga sa 1 Peter 1:16, you shall be holy for I am holy. He's holy. Kaya tayo din ay dapat na maging banal, namumuhay sa kabanalan. Kung magkasala man, anong kailangan gawin? Repent, acknowledge that He is holy, and turn away from sin. So as we start 2024, I pray that we may all be one with this truth, growing in the fear of the Lord and giving glory to His name. Nawawag tayong bukang bibig lamang o sabihin na lang, alam lang natin ang mga katotohanan ito, ngunit ating isabuhay ang lahat ng katotohanan na atin ang naaral sa salita ng Diyos. Let us pray. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for reminding us of your holiness. Thank you, Lord God, for your grace, your mercy. At patuloy niyo po kaming tinuturuan. Dahil alam po ninyo na kami ay patuloy pa rin sa kasalanan. But out of your mercy, you continue to draw us near, Lord God, sa inyo na tunay nga, Panginoon Ama, na kilalanin namin kayo na kayo ay Diyos na banal, at tumugon po kami ng tama sa aming buhay. Mamuhay para sa inyong kaluwalhatian. Mamuhay na kinikilala na ikaw ay Diyos. Mamuhay na sumusunod sa iyo lamang. Thank you, Lord God, and I pray for everyone who will be celebrating New Year this evening. We pray, Lord, that they may be able to once again share the gospel. Kung meron man po silang gathering with their family, even with a short prayer, short reading of your word, reminder of who you are, of how good you are, on how you have provided salvation to us through your Son, Jesus Christ, the love, Lord God, that you have shown us through Christ. Lord, help us to remind our friends that as a new year comes, Lord God, once again, it is yours. And may we truly live our life for your glory alone. So thank you for everyone. Bless each one, guide each one until we meet, Lord God, next Sunday. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa aming lahat. Tulungan niyo po kami na i-start po namin muli ang taon na darating
hanggang sa matapos muli yung mga taon na darating pa, na hindi lamang po kami parang pasimula lamang okay, but Lord, from January, Lord God, until the end of December and year on forward, patuloy po kami na nagpapasakop sa inyo. Patuloy po na nakikita si Kristo sa aming mga buhay. Patuloy na lumalago sa pagpapakumbaba na makita namin na wala po kami. Hindi po namin kayang gawin ang kahit na anong bagay apart from your grace because we only live by your grace, O God. So help us, Lord, na makita po ang lahat ng katotohanan na ito. Makita na kayo ang Diyos. Diyos na siyang karapat-dapat lamang po naming sundin at luwalhatiin sa aming buhay. Maraming salamat kung aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Before